everybody! Welcome back, Balakubak! Happy Thursday afternoon! You're still with me, Gandang Kara. Oras natin, 2:24 in the afternoon. At sana ay nasa mabuting kalagayan ka pa rin sa mga oras na ito. Nakapag-isip ka na ng tama sa gagawin mong desisyon. Kung ano man ang gagawin mong desisyon sa mga oras na ito, think 100 times. Ito ay a simple reminder lang from me to all of you. O, diba? Kasi kailangan sa mga decision making dapat talagang pinag-iisipan ng mabuti at kinukonsulta rin di ba kasi minsan tayo naliligaw tayo ng landas. So ikonsulta natin sa mga malalapit na tao sa buhay natin or sa family natin kasi may mga bagay na hindi natin nakikita na nakikita nila. Parang multo lang, di ba? Di ba? Ano, may multo dito. Ayan o. Anong pelikula po yung title ng nyo? Hindi, May-ari. Hindi Malyari. May-ari. Matapos magpa-video greet sa akin ng kalokohan. Ba't ganyan yung buhok mo? Hindi, yan na nga natin ganyan. Sige, push mo yan. Sige. Okay, tayo ang muchas grasas. Taong grasas. Ito ay new look for 2024. Yes, pauso na natin with an hashtag dugyot sa umaga. Di ba kakalabas mo lang sa hospital? Ay, kaya nagaganyan ka. Oo. Iba pala yung sakit no? Kumusta? Okay naman. Ikaw, kumusta ang Pagkatapos mo thank you sa friendship ng December. Saan? Ano maalala? Anong thank you? Iniyak-iyak niya nung last episode ng Sincerely Kara nung December. Ano yun? Iniyak-iyak siya sa thank you sa friendship tapos bigla. Kanino? Hindi ko Sa last episode mo ng Sincerely Kara, naalala niyo yung mga pangga? Teka lang, iniisip ko. Yun yung last na nakita Nag-thank you ba ako? Ay, oo. Wala akong, Kala ko hindi na babalik ang lola mo. Wala na akong maalala. Grabe, ito talaga magiging sakit ko. Hindi. Pero, feeling ko hindi mo naman nakalimutan yon. Parang na-relax ka lang. Siguro nga. Oo, kaya... Ano bang tawag mo doon? Nag-unwind kasi soul ako. Searching. Oo. Nag-soul searching, nag-unwind. Kaya ang yun. Ang bongga ng Japan, ang ganda ng Japan. Ang relaxing. Dinala mo kami sa Japan. Bakit? Dahil sa mga vlogs mo. Marami pa yun. Oo. Lalo na yung snow, abangan nyo kung ano nangyari sa snow. Oo. Tsaka ang gusto ko doon, yung lagi ko nakikitang nakahiga si Tita Kat at tsaka si Jella. Pero lagi silang tulog sa kwarto. Lagi nagre-relax na. Oo nga. Lumabas po ba kayo? Natulog lang po kayo? Ang taray. Kaya nga. Ang ganda. Ang daming nabago. Madami na bago sa'yo. Madami na bago sa akin. Pumayat For the ka. bet. Uy, tumaba ako. Hindi. Hindi mo lang alam. Tumaba ba siya? Nagkalaman ako kasi ang dami kong kain doon. O di ibig sabihin mas bagay sa'yo ang magiging medyo chumaks. Malaman. Ng very light. Chubby naman talaga ako. Diba? Oo, pero ba sa... yun, mukha akong siraulong scientist. Oo nga. Pero ang pinakamaganda nangyari is yung ko naging on time dahil na-adapt ko yung ugali nila na laging on time. Ay talaga? Oo, kasi 1 minute lang na maiwan ka ng ng hindi tren. ka na ng tren, ng bus. Lahat sobra nilang higpit. Fairness. Tapos may nangyari pa na from Tokyo, nagpunta kami ng Nagoya. Yun yung latest vlog ko ngayon, panoorin niyo po. Nagpunta kami ng Nagoya, tapos pagdating namin doon, 11:30 na ng gabi. Papunta sa train station, maglalakad ka kasi. Nagkain-kain pa kami, tapos ang bagal pa na maglakad kasi alay lakad kami, ang dami namin, di ba? So lakad kami, pagdating doon 12:05 na. Ang train hanggang 12:00 lang. So hindi kami nakasakay ng train. Ang next na train na kinabukasan, sabi ko pupulutin tayo talaga sa Kangkungan. Alam mo, no doubt kami yung sa mga labas. Hapon ang ganda-ganda ng Japan kasi napaka-disiplinado nila. Disiplinado talaga sila. Diba? So nasa labas kami naghintay, imagine, ang lamig-lamig, ilang oras kami naghintay sa labas ng train station. Tapos nagawa kami ng bahay-bahayan na lang doon na maleta. Pumasok kami sa loob ng mga maleta. Ganon. So yun, kaya pag na-late ka talaga, naku. Yun yung mga experience sa bakasyon mo na priceless. Na hindi mo pwedeng gawin dito sa Pilipinas kasi pag ginawa mo yung mukha kang siraulo. Oo, diba? Diba? Correct. Ay! Nagsabay naman tayo sa diba? Sabay. Magkakapera ba tayo? Yung isa kasi. Yan. 1, 2, 3. Blue. Hindi tayo magkakapera. Kaya nga. You ang nasabi ko. You. Kaya nga. Anyway. So ayun lang. Kaya ngayon, parang kaninang aga ko 11:30 pa lang nandito naninibago na ka ako. pa.
Sa bagay sa 1 week mo, ma-adapt mo maski pa paano yung ano nila Oo, buhay nila ma-adapt mo dun talaga. Lalo na sa inyo, ang dami nyong pinuntahan. Oo. Nag-ikot talaga kayo ng bonggang-bongga. Correct, tsaka sobrang lakad talaga. Ganon. Alam mo, sana yan na ma-adapt natin dito sa Pilipinas, no? Yung magkaroon tayo ng yung balanse yung buhay. Nagtatrabaho ka at the same time. Di ba kaya ang dami nilang public hot bath? Paano tawag doon? Ay, na-try ko rin yun, yung onsen. Onsen. Oo. Kasi mga Masarap. hapon. Tsaka may mga gamot-gamot talaga siya sa katawan kasi Oo, mahilig sila sa diba? mga gamot-gamot. At kaya marami din doon seniors. Mahahaba Ay, ang talaga? buhay nila. Kasi minsan naglalakad kami na ang mga kasabay namin, mga seniors talaga. So, ang daming dito, sabihin ang haba ng buhay nila. Oo. Siguro nasa kinakain din. At saka lifestyle. Sobrang healthy, oo, na mga kinakain doon. Kasi maprutas sila, maisda, magulay, Oo. ganon. Speaking of health, mukhang yung pinag-uusapan natin ay may connection din dito sa Oo nga ating voice sender. Yes, kasi si Lucy ay ilang beses nang nakunan. Ah. Kaya parang nakakawala nga naman ng pag-asa pag paulit-ulit na nangyayari sa'yo, di ba? Ang isang bagay. So, kaya malungkot siya. Pero yun nga, as I've said earlier, mag-file ka ng... Live. Pero, hindi yung mauuna yung visa mo kaysa yung And then, ticket. ticket mo. Ano na yung ticket niya? Kasi yung visa niya. Mauuna yung flight kaysa sa... Oo. Pero ayun na nga, try mo yun kasi kailangan natin ng environment na maayos, katahimikan minsan para mas makapag-isip tayo. Ako mas nakapag-isip ako ng tama nung nasa malayo ako. Mas nakapag-isip-isip ako ng dapat gawin. Mas nagkaroon ako ng mga realizations. Ganun. Yan yung mga bagay na yan yung mga bagay na makakapagpabalik talaga ng ng utak mo, yung mental health mo. Oo. Kasi siyempre hindi naman tayo kumikilos araw-araw kung nang hindi pinapangalagaan yung mental health natin dahil ito talaga nagpapagana sa atin. Kaya dapat pinapangalagaan natin. One of those ay yung siyempre pagbabakasyon, kagaya ng sinabi mo, 'di ba? Ang daming nabago sa mentalidad mo mula nung nagbakasyon ka. Tapos the same time magkaroon ka ng connection sa nature. Pwede rin 'yon. Oo. 'Di ba yung simpleng ang dami-daming parke dito sa Pilipinas na hindi nyo alam, yung maraming kakahuyan. Maganda kasi ang Pilipinas. Oo. Marami pa tayong madidiscover. Kung wala kayong budget papunta ng Dito. ng Japan, maraming kakahuyan diyan, 'di ba? Oo. Pero wag kayo dun sa kakahuyan na na baka may ahas naman. Oo. 'Di ba, na ayos nga mental health mo, namatay ka naman. O kaya napaka-importante talaga na kapag halimbawa may gusto kang mangyari sa buhay mo at gusto mo ng pagbabago, mag-time ka ng Mag-create ka ng time. Oo, ng time na makapag-isip-isip. Kaya Lucy, wag yung 3 days lang, baka 3 days lang, okay na Ay, yun. wag. Hindi, medyo tagalan mo, isa-sacrifice mo talaga ang mga bagay-bagay. Kung gusto mo talaga magkaanak, may mga kakilala ko, gustong-gusto nila magkaanak, ang ginawa nila, ayoko namang gayahin mo ito, no? Pero pwede rin i-consider mo, nag-resign siya sa trabaho. Oo, may ganun. Mga artista nga, di ba? Pag gusto nila magbuntis, hindi sila matanggap ng kahit anong proyekto. Oo. Kasi kahit sabihin mo na, halimbawa, sabihin natin, wala namang stress sa work, wala naman akong kaaway, hindi mo pa rin masasabi kasi may mga iniisip ka everyday. Siyempre yung pagpasok mo everyday, ano to yung kailangan gawin, anong kailangan tapusin, i-submit, part pa rin ng stress yun. So dapat wala ka talagang iniisip at all. Tsaka isang Diba? bagay na pwede makatulong sa'yo sa pagbubuntis para ibigay sa'yo niyan ng Diyos, prayers. Yan. Kasi isa pa yan. kahit na anong pahinga mo, kahit anong doktor ang lapitan mo, Oo. kung kulang ka sa prayers, wala nga. So ano yan, parang kailangan partner yan na Oo. gagawin mo, di ba? At saka karamihan sa mga kilala kong hindi nagkakaanak, lagi nakukunan, tapos dumarating yan yung pagbubuntis nang hindi mo inaasahan. Wag Totoo. mong ngaragin, wag mong i-pressure yung sarili mo. Wag mong i-pressure. Hindi mo kasalanan na nawala yung bata, hindi kasalanan ng asawa mo. Walang may gusto na mawala yung bata. Wag Totoo. niyong hintayin. Wag niyong hintayin. Alam mo, ako isa din sa mga naging part ng realizations ko na yung mga nasa paligid ko nagsasabi sa akin, yung mga ibang kaibigan ko na gustong gusto ko na magkaanak kasi anong petsa na, ilang taon na ako, hindi pa rin ako nagkakaanak. Tapos marirealize ko na namumroblema sila na magkaanak. Tapos ako, ang dami kong anak. Alam mo yun? Yes. Kaya sabi ko, okay na pala, no? Hindi ako dapat matakot. Mag-complain or Oo, matakot. ganyan. Kasi may mga bagay na hinihiling ng iba na nasa akin, wala sa kanila. Yung ganun. Kaya, Blessings. yes, yung blessings na ganun. Kaya sabi ko, ang galing. Hindi pala talaga ganun kadaling Kasi minsan may mga tao talaga hindi nabibiyayaan eh. Diba? So, Kagaya count ko, your blessings. diba? Ikaw, kumusta yung baby? Nadurog na naman ang bidet. Charing. Ganon. So,
ayun. Diba? Count mo yung blessings mo. And let's hope for the best na mangyari na yan. Malay mo, may right timing dyan. Ang mga Ikaw bagay-bagay may right time. Gusto mo pa ba? Nagiging Alam mo, na. sa totoo lang. Buntis ka ba? Ayan na naman siya. Issue. Huwag kang gumawa ng issue. Ako iniisip ko pa rin na magkaroon. Talaga? Kasi gusto ko marami talagang bata. Gusto ko yung ganun. Yung parang may playground, ganun. Gusto ko talaga magkaroon ng ganun. Pero kung hindi man ibibigay, parang okay na lang din. Kumbaga, okay na, kota na ako, masaya naman ako. Basta ang Pero importante. kung pwede, syempre why not, diba? Ang importante dyan, si Isaac galing sa nature. Hoy. At saka kung gusto ko, kung magkakaanak man ako, gusto ko, kaya hindi ko pa siya iniisip for now. Gusto ko kung magkakaanak ako dun sa taong papakasalan ko na, makakasama habang buhay. Kasi ayoko na lang mag-ano pa. Diba? Yung parang straight na talaga. Papakasal ka ba kapag may nag-propose? Alam mo, malabo yan. Pero ikaw, saka na natin isipin yan. Are you guys like... Ikaw ba, ikinuklose mo yung possibility na ikakasal ka pa? Alam mo, hindi ko din iniisip. Kasi kung para sa akin eh. Bagay, ganon. gift yan eh. Kasi diba, From minsan God. wish ka na wish, tas di naman pala para sa'yo. So ako, contented ako. Kung magkakaroon ako ng taong ganun talaga, okay. Pero kung wala talaga, tatanggapin ko ng maluwag. At saka maaari may dahilan kung bakit hindi pa binibigay. Hindi pa yung may right mga rason. time. Oo. Diba? So, tandaan natin na yung life natin naka-align sa kung anong plano ng Diyos para sa atin. Correct. Diba? Maaring mas maganda yung plano ng Diyos kung bakit di pa nangyayari yung mga inaasam natin. Pagbubuntis man yan, pagpapakasal, sa kung ano man yung hinihingi mo. Oo. Diba? Kasi mas maganda at mas malaki yung plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Oo. Tsaka ipagdasal mo lang. Kasi kapag hindi sinagot, ibig sabihin, yun na yung sagot na hinihintay mo na baka hindi pa po pwede. Pero pag sinagot, di ang galing. At least siniling mo, diba? Ganun. Oo, so, ipagpaubaya mo sa Panginoon. Yes, huwag ka mawalan ng pag-asa, Lucy. Correct. Oy, babati muna ako mga taga, Jai 2 o Jai Warehouse. Lalo na si Itim na Bodeguero, hello. At ngayon, sa mga nakikinig ngayon, si Alfred, si Mike, si William, si Christian, at si Tin. Hello po. Akala ko babasahin mo na yung family from Japan. Pinabasa mo nga sa akin kanina. Eto sa KJ Moms Team Friday. Hello kay Mami Vanji, Mami Olet, Mami Glutton, Mami Red Lips, Mami Mary, Mami Yoli, Mami Arlene, Mami Veron, Mami Evelyn, Mami Paulina, Mami Melody, Mami Lorna, KJ Team Hope Admin and members. Happy first anniversary daw. Taray. Buntis ba si Melody? Ha? Uy, bagong chika yan ha. Uy, may sa likod pa daw. Ay, meron pa ba May sa likod? bumubulong. Ito, Team Amiga, Macris, Get Well, Ate Ludi, Ate Juvie, and Ate Lorna. Ayan. Ikaw may babatiin ka ba? Wala naman. Gusto ko lang batiin yung doktor ko, si Dr. Camilo Te. At saka, si Ate Teresa. Oo, Si Ate Teresa. Si Ate Cheryl. Ate Cheryl, hello. Tita Alice. Correct. Matyagang nagme-message sa akin. Oo nga. Tita Alice, Get Well. Oo, si Ma'am Emmy, si Ma'am Becca. Hi, Ma'am Becca. At saka yung bumahing. Hindi ko siya nabati ng mga Christmas and New Year kasi hindi naman kami nag-celebrate na Oo. Kaya wala talaga akong binate. Oo nga. Baka magtampo yung Happy mga New kaibigan Year. ko. Hindi ka din Hindi din oo. Kaya kung magtataka kayo, bakit wala akong binati sa mga kaibigan ng pamilya, ito na po yung sagot. Pati New Year bawal din sa inyo? Hindi kami nagsi-celebrate. Ay, talaga? Oo. Ganon. Nakikain lang ako nung sa bahay ng tita ko ng New Year. Pero walang celebration talaga. Parang lang siya noon, yung nagkatipon-tipon lang kami. Ganon. Doon nga tahimik ang New Year, walang paputok eh. Kaya nakakalungkot din. Kasi parang nakakamiss yung Pinas na maingay. Oo. So ayun. Anyways, ayan. Maraming salamat for staying. May bukas pa naman. And keep it up. Pagaling kayo sa lahat na may mga karamdaman, ha? Oo. Lahat tayo gumaling na. Siya. Paalam na. Thank you, Tita Cors. Thank you. Maraming salamat. Susunod na pa si Sheena at si Jimbo. Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo.